Chapter 3. Alas 10 na sila nakauwi sa townhouse unit ni Alejandro. Diretso kagad dito sa sariling silid matapos ituro kay Pamela ang silid na gagamitin nila ni Carly. "Dede, yaya," wika ni Carly. "Aba naman, puputok na ang tiyan mo, iha. Ang dami mong kinain kanina." Ani at hindi na nagtataka kung bakit ubod ng bigat ang kanyang alaga. Dinala niya to sa silid. Pinunasan at binihisan to ng damit pantulog. Binigyan na rin niya to ng dede. "Stay put ka lang dyan ha." Aniya ng kampanteng dumedede na to sa kama. Kinatok niya sa kabilang silid si Alejandro. Wala nagbukas ang pito o tumugon man lang. Pinihit niya ang doorknob at hindi naman niya nakalak. Nanaig ang kuryosidad at binuksan niya ang pinto. Eksaktong palabas naman ng banyo si Alejandro. Wala tong saplot kahit katiting at tumutulo pa ang mga tubig sa katawan. Oh my! Bulala sa makamundo niyang isipan. Her boss was tall, dark and hairy. Mas sexy pa kaysa sa kaisa-isang Greek statue na nakita niya. Lahat ng muscles ay nasa tamang lugar at sa lapad ng balikat, kaya yatang pasanin lahat ng pasakit sa daigdig. "Know what?" wika ni Alejandro at namewang pa sa harap niya. "Natulala ka ngayon. Sa uulitin, kakatok ka." Wala tong balak itago ang alindog na nagpapa-cartwheel sa puso niya. Napapikit siya. Ngunit sa balindataw ay naroroon ng isang naguhumindig na bagay. "Anong kailangan mo?" tanong muli nito. Dahan-dahang dumilat si Pamela. Ang una naman niyang nakita ay yung nakita niya ng umaga ring iyon. Pero nadagdagan yata kaagad ng sukat. "Magbihis ka muna, pwede?" Ani at ibinaling sa kaliwa ang ulo. Crucifix ang namataan niya ron. "Sus Mariosep, bakit ba? I have nothing to hide from you na dahil lagi ka nalang pumapasok sa mga pinto na hindi kumakatok." Wika nito. "Bakit hindi ka makatingin ngayon?" He was partly irritated and partly amused. Amused at her reaction and amused at his own reaction. He was aroused. "Balik na lang ako pagkabihis mo." Humarap si Pamela sa pinto at napaatras. Naroon si Carly, nakamasid. Mabilis siyang tinakpan ng mga mata ng bata. "Iha, hindi pang general patronage ang naririto, pang parental guidance." Si Alejandro naman ay mabilis na nakabalik sa loob ng banyo. Paglabas ay nakatapisan ng tuwalya. "What do you want?" he asked again. "Ihiram ako ng t-shirt at shorts," ani Pamela. Tinungan ni Alejandro ang cabinet. Maya-maya ay iniabot kay Pamela ang isang puting t-shirt at shirt at pants na ditali. "Salamat." Ani at mabilis sa binuhat si Carly palabas ang silid nito. Sa kanilang silid, mabilis siyang nagpalit ng damit. Pagkatapos ay tinabihan na niya si Carly sa kama. "Yaya, kita ko Ninong." Anang bata. "Anong nakita mo kay Ninong?" Shimimik. Biglang umiti si Carly at bumulong sa kanya. "Bird?" Tinampal naman niya sa braso. "Ikaw ha? Saan mo natutunan yun? Batang-bata mo pa eh." "I saw bird," wika ni Carly. "Matulog na tayo." At niyakap niya to. Ang akala niya ay agad niyang mapapatulog ang alaga. Subalit pagkatapos ng ilang minutong pagkakayakap sa kanya ay kumalas ito. "Ninong? Yaya?" Bumabatas sa kama, tinila ang kamay niya. "Ninong? Saan ka pupunta?" Kabado niyang tanong. Mapapagalitan pa siya ni Alejandro kung iistorbohin nila to. Kaya nga to kumuha ng yaya. Ngunit makulit si Carly at hindi siya tinatantanan hanggat hindi siya bumabangon. This time ay kumatok na siya ng maayos sa pinto ni Alejandro. Agad namang bumukas yun. "Ano na naman ang problema?" Tanong nito na salubong ang mga kilay. Nag-aayari to si Carly eh. Dito yata gustong matulog." "Are you crazy? Kaya nga kita kinuha eh." Anang lalaki at exactly what she was anticipating. "Baka kasi gusto mo nang maglambing sa'yo. Babalikan ko na lang mamaya." Aniya. Si Carly nasa loob na ng silid at sumampa na sa kama ni Alejandro. Wala nagawa ang lalaki kundi ang mapabuntong hininga.
Lalabas na sana si Pamela nang tawagin siya ni Kylie. Yaya? Sleep. Anito na nakataas pa ang isang kamay at bukas sara ang palad. No baby, Yaya won't sleep here. Aniya. Yaya! Tawag pa rin ni Kylie. Pagbigyan mo na't baka umiyak pa yan. Wika naman ni Alejandro. Naupo si Pamela sa gilid ng kama at sa kabilang gilid naman ay si Alejandro. Nahiga ito. Pilit din siyang pinahiga ni Kylie. Akala niya ay kontento na ang bata sa nagawang manipulasyon. Hindi pa rin pala. Maya-maya ay humirit na naman. Ninong? Kiss Yaya. Kalabit nito kay Alejandro. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro kay Kylie. Parang sinasabi, are you kidding? Napasimangot naman si Pamela. Ano bang masama kung bigyan siya ni Alejandro ng goodnight kiss? Go to sleep Kylie. Ani Alejandro at tinalikuran nito. Sumampa si Kylie sa bewang nito. Kiss Yaya, Ninong. Pagbigyan mo na at baka umiyak pa yan. Wika ni Pamela at natutup naman ng bibig pagkatapos. Nakakaya, baka isipin pa ni Alejandro na gustong-gusto niyang pahalik. Pumit si Alejandro at lumakwang sa kanya. He kissed her on the cheek. Mabilis at bahagya lang lumapit ang mga labi nito. Now go to sleep, Kylie. Anito at muli silang tinalikuran. Ismid ni Pamela. Kylie? Tawag niya sa alaga. What did Tweety Bird say? Bird, Ninong? Laki. Wika ni Kylie. Natigilan naman si Alejandro at parang pinagkakaisahan siya ng dalawa. Pigil naman ni Pamela ang pagtawa. Nagsalita ang lalaki. Pamela, hindi magandang tinuturo mo sa bata. Aba, wala akong tinuturo dyan ha. Baka ang nanay niya. Aniya. Bird, Ninong? Tinakpan ni Pamela ang bibig ni Kylie. Maliwanag na nang magising si Pamela, pero parang ayaw pa niyang gumising dahil masarap ang pakiramdam niya. Nakahiga lang siya at nakatitig sa kisame. Maya-may kumunot ang kanyang noo. Parang alam na niya kung bakit masarap ang kanyang pakiramdam. Tumingin siya sa kanyang dibdib. Nakapatong doon ang isang braso ni Alejandro. Ang mukha nito ay nasa kanyang shoulder blade. Doon ay dama niya ang mainit nitong hininga. Tsak na hindi na yung sariwa, pero masarap pa rin sa pakiramdam. Lalong ayaw niyang kumilos dahil kapag nagising ang lalaki, tsak na babawiin ang braso. Panay naman ang hinga niya ng malalim. Bigla siya natigilan. Nasaan si Kylie? Bahagya niyang inangat ang ulo upang hanapin ang bata. Tulog na tulog pa si Kylie. Nasa paanan nila to? Mabutit hindi nila nasipa to. Buong magdamag pero dahil tulog pa naman to, nagtulog-tulugan muna siya. Sasamantalahin niya ang pagkakaidlip ni Alejandro. Ngunit wala pang 5 minuto siyang nagtutulog-tulugan na umiyak si Kylie. Si Alejandro ang agad na napabalikuhas at napagtanto na nakayakap kay Pamela. Agad naman na itong binawi ang kamay. Saka pa lamang nagkunwaring nagising din si Pamela. Kylie baby! She could. Gumapang naman papunta sa kanya si Kylie at katakatakang bigla nang tumigil sa pag-iyak. Morning Yaya. Wika pa nito at hinagkan siya sa pisngi. Natouch naman siya. Good morning too baby. Aniya? Halika na, we'll get you milk. Kapag namedede na siya, pakiprito naman ng bacon. Pakitoast na rin ng tinapay. Nakita ni Alejandro ang reaksyon ni Pamela. Pake? I said, pake. In English, please. Diin ito. Wala naman akong sinabi Aniyang umisimid. Kung sana hindi nito binawi kaagad ang kamay sa pagkakayakap sa kanya. Ipagluluto pa niya to ng masarap na fried rice kahit wala silang kaning lamig. Kaso, daig pa ang kuryenteng binawi nito ang braso. Wala naman siyang buni o kaya ay leprosy. Akay-akay si Kylie na lumabas siya ng silid. Itinimpla niya ito ng gatas at inupo sa isang upuan sa dining room. Stay put ka dyan magluluto lang ako ng breakfast. Nakinig naman si Kylie. Tahimik nitong inubos ang dede. Hindi lang bacon ang niluto niya. Nagluto din siya ng scrambled eggs. Baka naman kasi sabihin ni Alejandro na wala talaga siyang pakinabang. Nang pumasok sa kusina si Alejandro ay nakapag-shower na to at preskong-presko na to. Mabango-bango pa sa amoy ng bacon. Thanks. Ano ito nang ipaghain niya? You can join me. Naupo na rin siya.
Binigyan niya ng sariling plato si Carly nang malaman niyang marunong na tong kumain na mag-isa. Dahan-dahan to kung sumubo at kung may natatapon ay agad na pinupunasan ng table napkin. May table manners ang bubwit. Tahimik at mabilis na kumain si Alejandro. Maya-maya lang ay tumindig na to at bumalik sa silid. Paglabas ay bihis na to. Nakakot na to, mukha namang respetado sa buong barangay. Nasa sala na sila ni Carly at kasalukuyan niyang iniisip kung paano ubusin ng maghapon. Hindi nga yata siya obrang simpleng may bahay lamang. Lumapit sa kanya si Alejandro. Here, mag-grocery kayo ni Carly. Pero ingatan mo siya ha. Ibili mo rin siya ng party trainer. Bahala ka na sa grocery ha. Tingnan mo na lang kung ano-ano ang wala. Inabot ito sa kanya ang ilang lilibuhin. Binilang niya yon. 5,000. Generous naman pala ang amo niya. At may magagawa pa sila ni Carly. Maglilibot sila sa mall. Siguro naman hindi maliligaw sa mall si Brian. Salamat, aniya. Pagkalis ni Alejandro ay sabay silang naligo ni Carly. An hour later ay lula na sila ng taxi papuntang Mega Mall. Naggrocery muna siya pagkatapos ay iniwan sa package counter ang mga pinamili at saka namasyal kung saan sa ang rides niya ay sinakay si Carly. Nang magutom ay kumain sila sa pizza house at doon namungkot si Carly. O bakit? May masakit ba sa'yo? Tanong niya. Oo yaya. Anong bata? Nanulis na naman ng uso nito at agad naman niya nakuha ang ibig nitong sabihin. Mabilis niyang tinawag ang waiter. Hiningi ang bill at pinabalot ang natirang pizza at kung ano-ano pa. Pakibilis. Ano niya? Kung bakit kasi porket nasa loob ng mall hindi naglalagay ng CR sa loob ng restaurant. Halatang masama na ang lagay ni Carly. Gusot na mukha nito at malayo pa sila sa CR. Kailangan niya magmadali kaya binuhat na lang niya ang bata. Hingal kabayo siya nang marating ang CR at marami pang tao ron. Nakiusap na lang siya sa isang babae na paunahin na lamang ang bata at pumayag naman ng mga to. 20 minutes later ay nakaraos ang success ni Carly. Palabas na sila ng CR nang mabangga siya ng isang ginang. Pagtuwid niya ay isa pa ang bumangga sa kanya. Sorry. Anang ginang na naon nang bumangga sa kanya. Nagsorry din ang pangalawa at tinulungan pa siya. Cute naman ang baby mo. Kamukha ng mami niya. Siyempre, proud naman niyang tugon. Feeling niya ay sa kanyang sinapupunan ng galing si Carly. Binalikan niya pinamiling groceries sa pinag-iwanan at nang kukunin na niya ang numerong kapalit niyon, sa kanya napagtantong na-slash ang kanyang bag. Wala na ang wallet niya. Nakita naman kagad ng guard na nangyari at dinaluhan siya nito. Ngunit wala na rin tong magagawa. Paano kami makakauwi? Anas niya at namumutla. May 1,000 pa namang mahigit ang natira sa perang binigay ni Alejandro. Saan ba kayo uuwi, miss? Pairamin na lang kita ng pamasahe. Wika ng gwardya. Walang balak sabihin ni Pamela na wala na siyang balak mag-jeep. Mukhang hindi sanay sa likabok ang alaga niya. At tipong mahahawa to agad kung may makakasakay silang may ibang paserong may sipon. Hindi na lang bali mama. Salamat na lang. Aniya. Magpapasundo na lang kami. Pautang na lang ng pantawag sa phone. O baka naman may cellphone ka dyan. Sinamahan pa siya ng guard sa kinaroroonan ng mga payphones at pinagamit sa kanya ang phone nito. Kabado naman siya habang dumadayal. Paano kung hindi sagutin ni Alejandro? Paano kung may pinuntahan to? Ang alam niya ay hindi naman nagbababad maghapon ang lalaki sa cellphone nito. Sa pangatlong ring ay may nag-angat ng phone, si Cynthia. Agad naman tinanong si Alejandro at nakahinga siya ng maduwag nang tawagin nito ni Cynthia. Ilang saglit pa, si Alejandro na ang nasa kabilang linya. Pamela, what happened? May nangyari ba kay Carly? Nag-aalala nitong tanong. Wala naman, kaya lang ano? Gagad nito. Narito kami sa mall, sa Mega Mall. Naslash ang bag ko at wala kaming pamasahe. Nakuha ang wallet ko. Aniya. What? Bulalas nito. Naslash ang bag mo? Malaki ka na. Wala namang kinalaman dito ang edad. Kahit sino ay nai-slash siya ng bag sa panahon ngayon. Binangga ako kanina ng 2 ali. Okay, I'll meet you there. Huwag kayong aalis. Gusto ko naririyan kayo pagdating ko. Wala akong balak mag-ikot sa buong mall ah. Wika nito nang itanong kung saan sila sa eksaktong naroroon. Ayaw na nga sana niyang umalis doon pero makulit si Carly.
Nagbili na lang siya sa security guard. Matangkad po, medyo maitim, pero hindi negro at mukhang executive. Hindi niyo mapapalambas dahil isa lang ang ganun sa Pilipinas. Pakisabing maghintay siya dahil maligalig ang alaga ko. Iiwan ko muna rin ang groceries ko. Aniya. Areglado, miss. Anong si Kyo. Willing naman nitong gawin ng pabor dahil hindi naman ito mahahanap ang ng slash ng bag niya at dahil hindi rin naman niya yun mamumukaan. Dinala niya sa toy section si Kylie. Lahat ng maibigan ay gusto nitong damputin. Kaso nga wala na siyang pambili. Anong nangyari, bawat dampot ni Kylie binabalik naman niya hanggang makahalata ang bata at maglupasay. Anong gagawin ko? Wala na nga tayong pera, nadukot na. Aniya at hindi mapaknit sa sahig si Kylie. Dahal! Dahal! Iyak nito. Bukas-sara na naman ang palad na. Akala mo ay may tinatawag ang alaga. Nakatingin to sa gawin ng manika. Naupo rin si Pamela sa harap ng bata. We'll meet ni Dong first, then we will come back here. We'll buy that doll, okay? Nakininong kasi ang money. Coins? Ani Kylie. Yes, many coins. Halika, hanapin na natin si Ninong, okay? Ani at pumayag naman ito. Pagdating nila sa lugar na pinag-usapan ni salubong ang mga kilay ni Alejandro. What did I tell you on the phone? Pamela? Salubong nito. Nagaya si Kylie kaysa naman pabayaan ko umiyak na umiyak yan. Di pinasyal ko muna. Alam ko namang matatagalan ka dahil traffic. Aniya. Sa isip ay binibilang kung gaano na baka tagal ni Kylie na namasyal. I arrived 30 minutes ago. Wika ni Alejandro. Nalibang kami sa pag-window shopping Aniya. Sorry na. Huminga ng malalim si Alejandro. Eto na nagbitbit ng mga groceries bag. Let's go? Sinabi ni Pamela ang dal na nakita ni Kylie sa toy section. Masama man ang loob ay sumama pabalik doon si Alejandro. Mabilis sa binili ang malaking manika. Kargahin mo na at baka kung ano pa ang makita. I hate this place. Anong lalaki. Hindi to mahilig gumala sa mga malls. Lawit naman ang dila ni Pamela na makarting sa car park. Pabagsak niyang binaba sa upuan si Kylie. Huwag kaya niyang pakainin sa loob ng 1 linggo ang bata. Siguro mababawasan ang timbang nito. Habang nagmamaneho naman, parang mainit pa rin ang ulo ni Alejandro. Hindi sila nito kinakausap. Hindi malaman ni Pamela kung paano ba ito aamuin. Napakahirap namang ispilingin ito. Maaga pa rin naman na makauwi sila. Magluluto ako ng pagkain natin. May binili akong steak. Pag-anunsyo niya sa kagustuhan pa rin na ma-please ang lalaki. Akala ko ba hindi ka marunong magluto? May nakita naman akong recipe dyan sa ibabaw ng ref Marunong naman ako magbasa at siguro naman maluluto ko ang steak. Batay lang naman ang kailangan at maraming garlic dyan Bumili nga pala ako ng powdered garlic. Ikaw ang bahala. Pero bantayin mo muna si Kylie. Anong lalaki tuloy-tuloy na to sa silid. Dahil may bagong dahil ay hindi naman naging demanding si Kylie. Nakapagluto siya ng maayos. Simpleng butter steak lang naman ang steamed vegetables ang niluto niya. Alas 8 na nang tawagin niya si Alejandro para kumain. Hindi kagad dumulog sa mesa. Lumabas muna to at tinungo ang sasakyan. Pagbalik ay bitbit ang isang malaking suitcase. Ito ang mga damit mo at saka ilang gamit. Thanks, ani Pamela. Tumawag ba ulit si Brian? Tanong niya. Twice. Ani to at naupo sa kabisera. Don't worry, nasabihin ko na silang lahat na ilihim kung nasan ka. Sa tingin naman ni Pamela ay nagbago na ang mood nito at parang masaya na to. Natuwa yata sa niluto niya. Kabado siya nang sumubo to ng kapirasong steak. Ani to. Okay? Napangiti si Pamela. Wala siyang maisip sabihin dahil genuine na genuine ang compliment ni Alejandro. Pwede ka na mag-asawa? Wika pa nito. Maganda na talaga ang mood. Kamuntik na nga. Kaso may topak pala ang pakakasalan ko. Ani at sinulyapan si Kylie. Pinagluto niya ang bata ng hotdog. Ngayon ay nakakadalawa na to. Talagang matakaw na bata. He's Senator Madriaga's son, I heard. Wika ni Alejandro. Ang hindi alam ni Pamela nagtatanong-tanong na to sa mga kakilala at sa mga kaopisina rin niya. I understand. Kung hindi mo gusto na magsumbong sa mga pulis, mas mabuti pa nga siguro na palipasin mo na lang muna ang obsession niya.
Lilipas din naman talaga yon kapag nakakita siya ng iba. Kawawa naman ang susunod niyang mabikikilala at mabibiktima. Parang gusto kong mag-guilty. Wika niya. Parang tinotolerate pa niya ang kabaliwan ni Brian. You can talk to his father or you can write to him. He's a sensible man. I've met him once. Hindi ka naman siguro pag-iisipan ng masama. Payo ni Alejandro na sa tingin ni Pamela ay talagang nag-e-enjoy sa kanyang steak. Good idea. Aniya. Hamot mamaya rin gagawin ko ako ng sulat. Ngunit wala na siyang panahon para gumawa ng sulat. Isa pa'y nawala na sa isip niya yon. Nanood si Carly at si Pamela ng Disney movie. Si Alejandro naman ay nasa kusina at may inuwing paperwork sa doon nagtatrabaho kaharap ang laptop. Nagulat pa to ng pagpasok sa silid ay makitang gising na gising pa rin si Carly. Sumasayaw pa. Past bedtime na. Wika nito at mukhang sa silid na naman ito matutulog ang magyaya. Kanina ko pa nga pinatay kaso umiiyak binuksan ko na lang ulit. Patapos na naman Aniya. Tumango si Alejandro kay Carly. Sleep ka na Carly, it's late na sweetie. Takan-takan nagpabuhat kay Alejandro si Carly. Weakness yata ng tawag na sweetie. At sinenyasan siya ni Alejandro na patay na ang TV at sumunod naman agad siya. No, angal ng bata at lalong yumapos kay Alejandro. Okay, we'll sleep together tonight. Anong lalaki at nahigang kasabay si Carly. Ngunit kagaya ng nakaraang gabi, hindi pumayag si Carly na lumabas siya. Doon din siya pilit na pinahiga. Ninong, kiss yaya. Hiling ulit nito. Okay, wika ni Alejandro na sigurit tinatamad ng makipag-argumento sa taong tatatlong talampakan ng laki. Dumukwang to kay Pamela at ginawaran siya ng halik sa pisngi. This time ay medyo naramdaman niya ang mga labi nito. Mas lumapat ng konti. Pinigil lang niya ang kiligin. I love this child, wika niya. Uh-oh, don't you start getting ideas in your head, Pamela? Wika ni Alejandro na parang nagwa-warning. Ibig sabihin, huwag niya lagyan ng malisya ang lahat. Ganun nga ba? Ibig sabihin, malisyoso siya sa tingin nito. Hindi ako malisyosa. Anong isip niya? Ngunit ang huling naisip bago makatulog ay ilipat ko na kaya sa paanan si Carly.